Tax avoidance is legal. Tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. What? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And legal? tax avoidance. It's legal? Tax avoidance is legal. Tax evasion and OMG mga kababayan, ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Tax evasion is legal daw po ayon dito kay Boyeng Rimulya. At ang matindi po dito ngayong balita mga kababayan, ang kumakalat, nagtitrending po na di umano itong si Senator Marcolita ay na-ambush daw po di umano mga kababayan. Yan po ang ating mga matutunghayan sa videong ito ngayon. At ano po ba ang katotohanan patungkol dito? At ito pong si Senator Lacson, it seems like mga kababayan ay humihingi na po ng tulong dito po kay Senator Marcolita. At ito naman po mga kababayan, ang si Lacson pa rin mga kababayan ay mukhang ilalaglag na si Martin Romualdez mga kababayan. Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo. At sa Yan po mga kababayan ang dapat mangyari kung walang tinatago at walang kasalanan itong si Martin Romualdez. Sa kabila ng siya na po ang mga tinutukoy na mga ebidensya na di umano tumatanggap ng mga mali-malitang bilyon-bilyong pera na nanggaling po sa flood control corruption. Mga kababayan, bakit hindi po siya humarap ng kusa? Di ho ba? Kung wala kang tinatago na mga bilyones na pera dyan, bakit hindi ka humarap at pasinungalingan mo ito? Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito mga kababayan, ang punong-punong video na ito. At dito nyo po malalaman kung anong po ba ang katotohanan sa ginagawang mga pagpe-presscon ni Boyeng Rimulya. Ito po ba ay naaayon sa batas mga kababayan? Well, i-google po natin yan kasi hindi po natin naintindihan pagdating po sa batas. Siyempre may Google naman po, i-translate po natin kung ano po ang mga ibig sabihin po nito mga kababayan dahil napakarami po English eh. Alam naman po tayo nito, hindi po tayo maalam at hindi po tayo magaling pagdating po sa batas. Ngunit, available naman po yan para atin pong alamin kung ano po ba ang mga kahulugan at ano po ba ang mga tunay na sinasabi ng legal na batas mga kababayan. Dito lang po natin sa channel na VMR channel. Kung inyo pong matamang panunuorin, pakikinggan hanggang dulo po ng video ito, tiyak malilihis po hindi po kayo mapupunta sa mga fake news at tiyak mapupunta po kayo sa tamang mga reaksyon na videong ito. Ayan po mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, paki-like, paki-share at paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell all. Nang sa ganun ay marami pong marating ang ating videong ito. At panoorin nyo po hanggang dulo mga kababayan para punong-puno po at siksik ang inyong malalaman patungkol po sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Tuloy na po natin mga kababayan. Mukhang ang pangyayari po dito, ito pong si Lacson mga kababayan ay hihingi ng tulong na po at it seems like bumilib po dito mayroon po tayong nakita na bumilib po si Lacson dito kay Gutesa mga kababayan bago po natin alamin kung bakit po siya bumilib mga kababayan, itong si Senator Marcolita ay mayroon pong natuklasan patungkol po dito kay Mr. Bindalo, Tolpo at Boyeng Rimulya mga kababayan. Hindi ko malaman kung aling unahin ko dito eh. Bueno, unahin po muna natin ito mga kababayan. Ano ba ang kanyang sinasabi ni Boyeng Rimulya dito patungkol sa Bindalo na to mga kababayan. At itong si Lacson, hindi ko talaga mawari mga kababayan ano talagang gusto kong unahin. Parang lahat gusto kong unahin. Hindi ko alam kung ano bang uunahin ko dito. Pero sige na nga, punta na muna tayo dito mga kababayan. Ito na muna ang ating unahin para at least dire-diretso na po tayo. tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. What? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal? avoidance. It's legal? Tax avoidance is legal. Tax evasion and tax avoidance. Tax evasion and tax avoidance is legal. Tapos ang Bindalo,
legal din po mga kababayan. Well, punta tayo kaagad ngayon. Ha? Kasi nga ito, ano po ito, legal term na po ito mga kababayan. Wala po tayong alam. Siyempre, punta lang po tayo. Dito lang po sa ChatGPT. Ayan, at prepare ko na po ito mga kababayan. Ayan, nababasa nyo naman siguro, no? Ayan po. Salin sa Tagalog kasi pinatagalog ko na po mga kababayan. Sabi ko, can you please translate in Tagalog? Tax evasion, tax avoidance, bindalo. Ito po ang lumabas mga kababayan. Tax evasion, pagtakas sa buwis. Pag-iwas sa pagbabayad ng buwis sa illegal na paraan. Yan po ang tax evasion mga kababayan. Karaniwang tumutukoy sa hindi pagbayad o pagtatago ng kita para umiwas sa buwis. Illegal po mga kababayan. Illegal ang nakasabi dito, no? Tax evasion, illegal po yan. Tax avoidance, pag-iwas sa buwis sa legal na paraan. Legal na pag-iwas sa buwis, paggamit ng mga lehitimong estratehiya o patakaran para pababain ang buwis na dapat bayaran. Technical na legal. Yan daw po, yung technical, mga taktika na legal daw po yan. Yung tax avoidance. Pero yung tax evasion ay illegal mga kababayan. At ito pa, bendalo. Baluktutin ang batas. Baluktutin ang tuntunin. Iikot ang batas. Pagmanipula o pag-interpret ng batas ng labis para makuha ang sariling kagustuhan, pwedeng borderline o mali, depende sa konteksto. Yan po mga kababayan ang ibig sabihin ng bindalo ayon po dito sa ChatGPT. Alin ang gusto nyo paniwalaan mga kababayan? Yung tax evasion na illegal, tax avoidance na technical na legal mga kababayan, or sadyang pag-iwas na may basihan daw pong legal. Or ito namang bindalo mga kababayan, para baluktutin, ikutin ang batas para pumabor sa iyo. Kayo na po ang humusga mga kababayan. Ano ba ang gusto ninyo? Ha? Punta po kayo sa straight na batas na tama ang pagsunod o baluktutin ang batas para pumabor sa inyo. In this time mga kababayan, ito ba ang ginagawa ni Boyeng Rimulya? Ha mga kababayan? At maniwala po kayo sa hindi. Mukhang dahil dyan mga kababayan, ito pong si Boyeng Rimulya ay natuklasan ni Senator Marcolita at mukhang mapapawalang bisa po ang kanyang pagkaka-ombudsman. Panoorin natin si Senator Marcolita dito mga kababayan. Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating Secretary kasi noong September 11, 2025 kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan, tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa 16. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no, na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, ay 2 Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yan, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto.
Halimbawa po, yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko lang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po ikasali doon sa 10 days Nako, ayan na na. inalisan po ng docket number prior to September 17. Ayan na. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. Sapol. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Oh. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Sa makatwid, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakakuha ng clearance at nakalusot po yung aking kaibigan, Crispin Remulla, as now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po eh. September 11 po kasi, sa makatwid, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa makatwid, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension. Because they became cases under evaluation. Napansin po nyo, Secretary? While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. Ayan na. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. So, nasaan po ngayon yung suspension? Ayan na. Nasaan? Opo. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action pagka-file namin ng kaso ay ito nga po, no? Nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismiss. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, no? And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at Which is nag-appoint. ineffective. Yun ang sinasabi ko Opo. po. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now they are all suspended. No? At ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary, nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Wait lang mga kababayan ha, putulin muna natin dyan. Kasi nga, ang punto dito ni Senator Marcolita, itong pong pagkakatalaga kay Boyeng Remulla bilang ombudsman, ay may question po ito. Doon nga po sa ifinail ni Mayor Baste Duterte. Ngayon, nakadakit po yun. At dito, nagawang naandakit po yun. At ibig sabihin, nung nawala po yung docket nung final ni Mayor Baste Duterte dito kay Boyeng Remulla, Justice Secretary pa that time, bakit? Ito lang yung kanya. Ito lang yung kanyang naandakit. Samantalang itong mga na-filean noon kasama dito sa time nung panahon
nung ito pong si Remulla ay nakaandakit yung kanyang decision na yon, bakit nagtuloy-tuloy yung doon sa iba? Bakit kay Remulla hindi? Pansin nyo mga kababayan, di ba? Pansin nyo? So dito pa lang, may nakikita na tayong butas talaga. Ginawa ng paraan. Ginawaan ng paraan, binendalo talaga ni Remulla para pumabor sa kanya. At doon sa iba, mga kababayan, bakit hindi parihas ang desisyon? Di ba? Kung yung iba nasuspinde, yung iba napatawan kaagad ng tamang suspension, bakit si Boyeng hindi? Bakit iba yung desisyon kay Boyeng at iba yung desisyon doon sa mga kaparehas ni Boyeng? Kapanahunan niya nung time na yun na desisyon ng ombudsman. Bakit magkaiba? Samantalang kay Boyeng, pumabor. Doon sa iba, napatawan sila ng suspension. Napansin niyo mga kababayan, kung paano dito nangyayari sa ating batas? Talagang totoo ang translation, no? Binaluktot ni Boyeng para pumabor sa kanya. Ayan, no? Baluktutin ang batas, baluktutin ang tuntunin. Iikutan ng batas. Pagmanipula o interpret ang batas ng labis para makuha ang sariling kagustuhan. Pwedeng borderline o mali, depende sa konteksto. Ayun mga kababayan. Para makuha ang sariling kagustuhan, binaluktot ni Boyeng yung batas. Yun ang nangyari ngayon mga kababayan sa atin pong batas. Sa atin pong nangyayari. Kaya pati yung tax, kayang i-evade ni Boyeng, ayan no, legal daw po dahil nga sa avoidance is legal. Tax evasion is legal para sa kanya. Gagawa niya ng paraan, gagawa niya ng baluktutin. Kayo na mga kababayan ang humusga kung ano nga bang nangyayari patungkol po sa ating batas ngayon. Dahil dyan, tingnan nyo inalmahan siya dito ni ombudsman. Ombudsman talaga ito si Martires. Panoorin natin. Pagpuro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boyeng Remulla. Totoo naman talaga mga kababayan, di ba? Kailan ba tayo nakakita ng ombudsman na puro pa press con? Di ba? Ito lang ngayon. Si Boyeng Remulla lang ang tanging bukod tangi na nakitaan po natin na puro pa press con. Ibig sabihin, puro ngaw-ngaw, puro salita lang, puro wala sa tamang gawa. Napakahilig ni Boyeng Remulla nito mula pa doon sa Department of Justice pa siya. Alam niyo, patuloy ko pa talagang maaalala yung kanyang sinasabi no doon, face the music, bantag, samantalang si Bantag, wala pa namang kaso that time. Dito to nag-umpisa mga kababayan, di ba? Kahit sinong abogado, kahit sinong pinapasuko na si Bantag nung panahon na yun. Samantalang wala pa namang kaso. Saan ka susuko, di ba? Naalala nyo yun? Sinong nakaalala sa kaso kay Bantag dito kay Remulla mga pronouncement? Doon nag-umpisa si Remulla. Tinuloy-tuloy niya na talaga hanggang ngayon, no? Tingnan nyo ito mga kababayan. Ngayon lang tayo nakakita ng ombudsman na pa-preskon dito, preskon doon. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Correct. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras.
Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In Masisemo ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling Kita nyo mga kababayan, nakikita nyo na ang pagkakaiba ni Ombudsman Martires dito kay Ombudsman Remulla. Puro pa puro pa press con, puro pa highlights, puro ngawa, puro daldal, puro salita, puro pasikat ang ginagawa nitong Remulla, 'di ba mga kababayan? Kumbaga, kulang sa achievement. Ang mga achievement niya andoon sa mga bindalo, andoon sa mga pagpabor. Pagpabor doon sa mga tao kung saan na alam naman po natin ang pagkiling sa illegal, pagkiling sa hindi tama. Kasi kita mo naman mga kababayan kung ikaw talagang isang abogado, kung ikaw talagang sadyang gusto mo ng tama, bakit ka pa kailangan magbe-bend ng batas? 'Di ba mga kababayan? Bakit mo kailangan i-bend ang batas? Bakit mo kailangan kung ikaw naman kung ikaw naman ay talagang mo naman, 'di ba? Bakit kailangan mo magpa-press con? Kung alam mong tama, katulad ni ombudsman, 'di ba? Kaya ako tuloy nasasabihan, tigil-tigilan mo na yung puro pa-press con araw-araw. Sundin lang yung tamang batas. Kasi malalaman naman yan Alam mo, mayroon pa ako napanood dito kay Ombudsman Martires na sinasabi niya. Alam nyo, pagka ako magpapalabas tayo ng mga ganito-ganon, maaari kasi yan na, kasi itong ombudsman mga kababayan, para sa ating kaalaman, para din po itong prosecutors, parang DOJ rin, na mas mataas nga lang ito sa DOJ, na hindi ito sila yung korte talaga. Ang korte, yung magiging sandigan bayan, sila talaga yung maghuhukom, magja-judge. Ngayon, ang kanilang magiging judgment call dito or kanilang magiging pasya dito ay hindi pa yung final. 'Di ba? Maaari pa yan mabago pagdating sa sandigan bayan. So ngayon, pag dito pa lang, para bang pinalabas niya na isang tao talagang most guilty na or guilty na talaga, lumalabas mga kababayan na maaari mo silang masiraan pagdating sa mga mainstream media, pagdating sa mga news, mga balita, mga social media, mo na siya masisira mo na ang reputasyon ng isang tao. Come to the point na pagdating po sa sandigan bayan, maaari itong maabsuelto.
mayroon ako napakinggan at napanood dito kay Martires na ganyan. Tama nga naman ang punto na yan, ano ho? Hindi ka pa pala yung final, no? Hindi ka pala yung final na maghusga dito. Bakit kailangan mo? 'Di ba? Maglabas ng ganito ganon. Kaya siguro naging maingat itong si Martires, mga kababayan. 'Di ba? Kasi ayaw niya na pagdating ng araw, itong tao na lumalabas ngayon, halimbawa, katulad dito si Villanueva, lumalabas na para bagang ang dating pagka naianuhan niya yan, na ilabas niya yan, maaari, tinupolitika, maaari, pinapaboran. Ang tao kasi maraming reaction eh. Depende yan sa mga magre-react. Depende yan kung kakampi or kalaban pa. Di ba? Or depende pa yan kung bayaran kang mainstream media or lehitimo kang mainstream media. Ganon din sa mga social media vlogger. Di ba mga kababayan? So, dito na lang ako papanig. Dito na lang ako sa sinasabi ni Martires na ingat tayo, huwag tayo papreskon ng papreskon. Kasi after all, hindi pa tayo yung final na magsasalita tungkol dito. Napakaganda nitong si Martires. Sana kung may mga forever na tungkulin sana, katulad kay Martires. Dito na lang ako, alam mo kung bakit? Ito dilawan to eh. Di ba? Appointed to ni Pinoy. Tapos ito inamin din niya na loyalista siya ng Marcos Sr., hindi nitong Junior. Pero nandoon siya sa Pangulong Duterte. Di ba? Ibig sabihin, si Pangulong Duterte, mga kababayan, hindi tumitingin kung ano mo kulay politika mo. Basta alam ni Pangulong Duterte, sinabi pa nga niya, wala siyang natatandaan na humingi ng pabor si Duterte. Kundi ang sinasabi lang ni Pangulong Duterte sa kanya that time, magtrabaho ka lang, gawin mo lang yung trabaho mo. Which is, ganito sana ang talagang mga tao. Hindi eh. Si BBM kaya, mayroon kayang advice kay Boyeng na ganyan? Palagay ko wala, mga kababayan. Kasi, ang ginagawa ni Boyeng kung ano yung papabor, kung ano yung magiging komportable sa kanila, iyon ang kanilang ginagawa. Dangan na pwede sila mag-tax evasion, magbendalo, para pumabor sa kanila, mga kababayan. Kita nyo, ito nang nangyari. Ombudsman ka, ngayon, samantalang may kaso ka mismo sa ombudsman. Dahil binaluktot mo yung batas na matuwid, binaluktot mo para pumabor sa'yo, ayan, ombudsman ka. Pero ang tanong, yung moral descendancy ba mayroon ka? Yun ang mahirap sagutin, Boyeng. Kasi wala kang moral descendancy. Kumbaga, ang respeto ng totoong nakakakilala ng mga hustisya at batas, wala ka noon. Kaya sorry ka. Kawawa ka na lang, Boyeng. At isa pa sa mga iniiwasan ni Samuel Martires, dating ombudsman, kaya ganon kasi marami pong mga naglalabasang katulad po nitong mga fake news, mga kababayan. Tingnan nyo po ito. Post ito ni Just Vlog. Yan, Drake TV, whoever you are, who are a hypocrite, who is spreading fake news, and whoever are you are behind this page. While it's still early, change your life and advice brought to you by Living Coffee. Ito pong post nitong Drake TV, Drake or Drake TV. Hinahanap ko po ito mga kababayan. Wala na po akong makitang iba't ibang account na po ang hinanap ko sa Facebook. Ito pong Drake TV na to, Drake TV na ito, nagpost po ito. Video sa pag-ambush kay Marcolita, hawak na ng otoridad. Kita nyo mga kababayan? Video. So ako, nabahala ako dito mga kababayan kasi ang dami pong nag-send sa akin ito, nag-PM sa akin itong post na ito, nitong Drake TV di umano. Ngayon, hinanap ko po itong pangalan nitong Drake TV mga kababayan sa Facebook, kasi sa Facebook po ito, wala po akong makita. Hindi ko na po ito makita sa iba't ibang mga account ha. Ginamitan ko po ng iba't ibang mga account, baka naka-block po yung main po natin, yung VMR channel sa kanya. Kasi ganun eh, pagka kilala ka pong DDS supporters, naka-block ka po sa mga di ba? Pero, syempre naman, kung hindi na po yung hindi na po account yun ng BMR, iba't iba na pong account ang ginamit ko, pwede sigurong makita ko nito. Wala mga kababayan, nagtago na ito, nagpakalat lang itong tae. Gago rin mga kababayan, So fake news ang ginawa nito. Sira ulo na to, no?
Kasi unang-una mga kababayan, nang ipinasa ito sa akin, hindi ko kagad pinansin. Kasi video, so kung video, nasaan ang video? Wala naman siyang pinakita. Alam niyo itong mga loyalistang tanga mga kababayan, mga loyalistang vlogger, napakagagaling po nilang gumawa ng ganitong content. Yung clickbait, yung soundbite, yung talagang hindi mo po pwedeng, hindi mo maklik eh. Kasi kamukha nito, video sa pag-ambush kay Marcolita, hawak na ng otoridad. May picture na mga pulis na para bagang mayroong tilang mayroong inaanong tao, di ba? Pero kung tutusin, wala naman nakitang na ambush, di ba? Mga pulis lang, tapos yung car ng nung patrol car ng mga sundalo, tapos may picture ni Marcolita. Kung isi-search mo itong mga kababayan, Drake TV at itong lahat na ito, naku, makikita mo sinakyan itong mga tanga na mga loyalistang vlogger. At ang palalabasin pa nila mga kababayan, mga DDS daw ang gumawa nito. Si Raulo talaga, no? Nang sinearch ko itong mga kababayan, kayo, subukan nyo mag-search. May lalabas doon ang mga tanga na mga loyalistang vlogger. Ibinibintang pa sa atin itong mga gago talaga. Samantalang kita nyo naman mga kababayan, ako, una ko kaagad hinanap sa Saganang Mamamayan, sa NET 25, or sa FB ni Senator Marcolita. At ito lang po ang ating nakita mga kababayan, panoorin po ninyo. Ito po yung official, no? Kung hindi man po dito sa Saganang Mamamayan, punta po tayo sa iba't ibang mga mainstream. Imposible naman, hindi ito ibalita ng mga mainstream media. Senator Marcolita yan eh. Imposible hindi ito makita. Ngayon, mas credible pa talaga ang Saganang Mamamayan or NET 25. Imposible hindi rin po nila ito balita. Panoorin natin mga kababayan patungkol po dito. Pero maliwanag po bago natin panoorin yon, maliwanag, hinanap po itong animal na Drake TV na ito, hindi na po ito makita, hindi ito ma-search. At ang dami po nitong mga nag-post nitong mga nag-repost po nito mga kababayan. Ayan o. Ito sabi nitong nitong Eduardo Catindoy. Sabi niya nako, mahilig talaga magpakalat ng fake news itong si Drake TV. Kita niyo, Senador Marcolita, muntik na na-screenshot niya, pero hindi ko na makita ito eh. Hindi ko na makita mga kababayan. Hanapin niyo ito, wala, hindi makita eh. I-search mo yung Drake TV, walang lumalabas ito lang kay Just Vlog lang Kita nyo mga Eduardo Catindoy lang walang lumalabas mga kababayan nakakainis kasi itong iba, ang problema dito, ibibintang pa ito sa mga DDS daw ang nag-post nito mga kababayan. Di ba nakakabuisit? Tingnan nyo po ito. Ito na po ang official na pahayag ng NET 25 Saganang Mamamayan tungkol kay Senator Marcolita. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Oo nga, no? Nitong weekends tungkol kay Senador Marcolita. Ayun nga. Siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcolita, tinatanong ako totoo ba ito na bus daw ako? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya Yun na. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong professionals unang tingin nyo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. Kasi pag pinitignan mo, walang detalye, wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? So, hindi mo siya may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan Wala pang ibang source siya lang no? Wala. Drake parang, TV, parang ganun kinote lang siya ng iba't iba.
Pero kung Nag-share lang eh. Ay, pero... Pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Ha? Ay, pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Ang problema, malaking problema din yan. Oo. Eh, kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Diba? Eh, hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati nga, channel niyo po dyan. Ngayon siguro, baka tumaas ang ano mo. Eh, baka nag-pull outan, ha? Baka nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung ano, parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oy, NBI, di ba nung panahon nung mayroon nag-post doon sa Bugo, Bugo Cebu, about dito kay Bangag, NBI, bakit di ba, kung nagkusa kayo kaagad, kinasuhan, dinampot nyo kaagad, kinulong nyo kaagad yung isang vlogger na yon, ha? Na mali naman ang pagkakaintindi ninyo, palibasa, hindi kayo Bisaya, hindi nyo naintindihan ng Bisaya, di ba? Tapos ngayon, ito naman na may nag-post, na nagpapakalat din ng fake news, kasi fake news yun, di ba? Kinasuhan ninyo, kinulong ninyo. Ang bilis ninyo umaksyon. Wala nang kabog-kabog, diretso na kaagad, di ba? Katulad ng isang DDS vlogger din, si Jun Abinis, ating kasama, di ba? Kulong kaagad. Ang bilis talaga nitong NBI. Mabilis pa sa alas 4 itong mga pulis natin. Pagka Duterte po supporters, vlogger ang pinag-uusapan. Sinasabing di umano nag-fake news. Pero ang totoo, hindi lang nila naintindihan mga kababayan. Pero ang bilis nila, di ba? Pero dito sa tarantadong loyalistang tanga na vlogger, wala sila. Auntie Claire! Kumusta na Auntie Claire? Asan ka na Auntie Claire? Akala ko ba talagang nag-ano ka ng fake news? Lumalaban ka sa fake news. Hindi mo ito malabanan, Anak mo rin to, Auntie Claire? Nanay ka, ikaw ay yung mother talaga ng mga fake news. Kasi ayaw mo rin to aksyonan eh. Aksyonan mo to. Oo nga, baka nagpapansin lang. Naku, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita, tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Kaya sabi ko, paano yung mga supporters at mga tagahanga na Senador Marcoleta, yung mga naglala. So, hindi po yan totoo? Ha? Hindi po. Wala. Ano ba nakalagay doon? Inambus daw? Muntik na raw inambush. Nako po. Ay nung maghapon mula umaga hanggang hapon magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado eh. Ay baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Hindi, nag-interview sa kanila doon. Hindi naman ambush interview. Talagang Biyernes pa lang nakaplano ng sir, interview po kayo. So kahit ambush interview wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? May mga polis, may mga militar. Iba pa ata yan, no? Yan puro fake news eh. Ayan. Yung last ibig sabihin ito nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga fake news no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, gaya niyan, pwede ba mag-initiative ang police, NBI, o kaya, mga ahensya ng gobyerno na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jeff, yun nga wala nga silang initiative dyan, sir, kasi nga hindi po yan pro Bangag, hindi po yan pro Marcos, si Marcoleta, no? Kaya wala pang maghahain dyan. Pero kung si Marcos yan mismo at pro Marcos yan at Duterte vlogger or Duterte ang supporters na nag-post niyan at na sinasabi di umano nag-fake news, kahit hindi nila naintindihan na hindi naman fake news yon dahil wala naman pong balita doon at hindi naman po yun ang kahulugan dahil hindi lang po nila naintindihan, ay kakasuhan kaagad nila yan. Motor proprio kaagad yan. Mabilis po sa alas 4. Pero dito po, dahil po sa kritiko ka po ng Malacanang, kritiko po ng kanang BBM, wala kami pakialam dyan. Sa Auntie Claire, wala dyan. Hindi yan papansinin ng Auntie Claire. O i-report. Ginawa na ng NBI yan ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng arrow yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao hanggang ngayon?
Kasi ano daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung tao. Pero siyempre sa mga, at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay, Cebuano ay sapul. Oo. Pero sa iba, siyempre naman, hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, yung mahawak ng baril, pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Ayun, yan ano lang ha. Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Di higit lalo ito na ayun, talagang muntik inambush. Pwede kayang bagay, Pwede yan. Kita nyo mga kababayan? Kung pupwede sana yan, di ba bakit hindi nila ginawa mga kababayan, di ba? Kasi nga, yun ang paliwanag dyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan na ito pong ating Marcos administration na ito ay ano lang ito, nakatutok lang ito sa mga mga kababayan, sa mga Duterte supporters, no? Pagka hindi ka Duterte supporters, pagkakampi ka nila, hindi ka po pwedeng fake news. Ganun lang yung kasimple mga kababayan. Pero pagka Duterte supporters ka, fake news ka. Yun, ganun po ang nangyayari sa ating bansa, di ba? Kayo nang humusga mga kababayan, kung tama ba itong ginagawa nitong gagong Drake TV na ito. Nakagin na siya ngayon siguro. Di ba? Nakagin na siguro siya ngayon ng mga followers at mga subscribers dahil sa kanyang ginawa. Nagtagumpay na si Gago. Di ba mga kababayan? Ito. Puntahan na natin mga kababayan itong si Lacson na para bagang tila interesado na panagutin at ilalaglag na itong si Martin Romualdez mga kababayan. Panoorin natin. Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co. Kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Saldi Co. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Si mga kababayan, ito si pangalan nito si si Engineer Alcantara. Tutok talaga dito sa binabasa ni sinusundan niya tapos napapaganon pa ito. Alam niyo yun, yung kino-confirm niya na totoo yung mga nandyan. Para bang tugma yan sa mga sinabi ko na rin dito. Yan, talagang totoo. Di ba mga kababayan, tingnan nyo habang nagbabasa si Gutesa, tingnan nyo yung kanyang mukha, Tingnan nyo mula dito, tingnan nyo May laman daw itong kickback na hindi bababa. Tingnan nyo, dyan sila gumpisa, yung mata niya, nakafocus dun sa binabasa ni Gutesa. Sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Saldi Co. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may dala-dala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na diba? Sinasabi, kinukonik ni Lacson dito, mas maganda may mga logbook kasi nga naman, diba mga kababayan, pag pumunta ka po sa mga mamahaling lugar, may mga logbook yan, may mga security guard dyan na naglalaga sino yung pumasok, sino yung lumabas, diba? What if naman kung walang dalhin si ako lang analyze ko lang ito. Ang ibig punto kaya dito ni Lacson mga kababayan na
isa yun sa magiging hawak na ebidensya ni Martin once na wala pong nakasulat doon sa logbook, no? Wala pong nakasulat doon sa logbook na mayroon pong dumating na nag-deliver diyan ng mali-malitang pera na ito nga si Gutesa. Di ba? Yun yung kanyang magiging ebidensya. What if naman kung wala rin maipakitang logbook itong si Martin Romualdez? Ito, tutugma na kaya doon sa sinasabi ni Gutesa na talagang nag-deliver siya doon? Kaya wala silang maipakitang logbook kasi kung may logbook man, mayroon man, hindi nila ipinapakita dahil nakasulat doon sa logbook. Now, kung mayroon naman ipakitang logbook itong si gaano tayo kasigurado na yung logbook na yun yung logbook talaga na nagsusulat ng in and out ng mga pumupunta doon? Maari, sa haba-haba na nitong panahon na to kaya ba nilang palitan yan? Of course! Ito ko lang mga kababayan na analyze ko lang ito. Hindi ko ito sinasabing ganito mangyayaring totoo. Di ba? Pero sa haba ng panahon, sa tingin nyo kaya sa technology ngayon, sa isang araw lang hindi kayang kopyahin yan lahat? Kahit pasulat kamay yan. Sa loob ng isang araw, tutukan yan nung taong nagano doon. Kayang-kaya niyang gawin yan. Tapos maiba na ngayon doon. Pero, dahil nga, kumo siya yung nagsulat noon, siya yung naglagbok noon, siya rin ngayon maglalagbok, na iba na, wala na doon ang record ni Gutesa, pwede ba mangyari? Gets nyo mga kababayan? Hindi ko po ito sinasabing ito yung mangyayari pero possibility ba na mangyayari yan na pwedeng isulat, i-rewrite yung logbook na wala na doon si Gutesa? Wala na doon ang nagde-deliver? Ano ko lang naman po ito analyze, opinion ko lang. I'm not saying ganito ang gagawin nila or ito yung mangyayari, mga kababayan. Just in my wild imagination and opinion yun, Bahala na kayong humusga, bahala na kayong mag-analyze din kayo ng sarili ninyo. Kung po pwede bang maganap yun na i-rewrite in logbook na wala na si Gutesa doon. If ever man may dalang logbook itong si Martin Romualdez. Tuloy natin ang video mga kababayan. Narinito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancela yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Gutesa tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Gutesa ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itakol ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva.
Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberations para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Para sa agenda ng sagot sa... Nako, ginagawa nyo lang ang mga tao, mga kababayan, ginagawa lang nila talaga, no? Paikot-ikutin. Isa lang po, simple lang po ang dito, sagot dito. Bigyan nyo kami ng aksyon. Ang una nyong aksyon dyan dapat ay itong si Saldico magkaroon na kaagad ng suspension, no? Or ang kanyang passport ay i-cancelahin na kaagad. Tapos, pagkasunod doon, arrest na kaagad. Ibalik na kaagad dito. Nagawa nyo yan kay Tebes, nagawa nyo yan kay Kibuloy, nagawa nyo yan kay Duterte. Kaya nyo magawa ang lahat eh. Walang imposible sa administrasyon na ito. Nagagawa ninyo ang hindi dapat ginagawa eh. Kaya gawin nyo kaagad. Kaya hanggat hindi nyo nagagawa yung sinasabi nyo mga yan, patuloy ang taong bayan maniniwala na talagang kayo, para lang kayo doon sa mga kritiko ninyo. Itong administrasyon na ito, para lang patahimikin ang mga nagsasalita ng kanilang kabulastugan. Yun lang yun, ganun lang kasimple yun mga kababayan. Ito yung patunay natin. Ayan, no? Si Martin Romualdez na yan. Madaldal itong mga ito noon mga kababayan. Nasaan na yung mga madadaldal na mga congressman? Nasaan na yung mayat-maya pa preskon? Nasaan na kayo ngayon? Ha? Nasaan na kayo ngayon nung nabulgar na itong mga malalaking mga katarantaduhan ninyong pagnanakaw sa gobyerno? Wala na kayo, di ba? Natahimik na kayo lahat. Sino-sino yung mga dating mga naalala nyo pa ba mga kababayan? Pagkatapos, pag nadaldal na ito lahat ng mga kanyang mga tao, mga lipuris nito noon, magsasalita na ito ngayon. Kailangan natin magkaisa para itayo natin ang ating bandila. Di ba? Yung palang mga hinayupak, pinagkakaisahan na pala ang pondo ng ating bayan, mga gago. Di ba? Tapos ngayon, ito na, ayaw nyo nang humarap. Kanya-kanya na kayong dahilan, kanya-kanya na kayong tamimi, kanya-kanya na kayong takas. Yung Congressman Gonzales, isa pa yun sa napakaingay, nasaan na? Di ba? Yung JJ, nasaan na yung mga yun? Ang iingay nito mga ito, nasaan na kayo? Lalo na itong Martin Romualdez. Kung Martin, kung wala ka talagang ginagawang kasalanan, lumantad ka na. Pumunta ka na, ikaw na mismo magkusa, hindi mo na kailangan pa-invite pa. Hindi mo na kailangan pa-importante pa. Dahil napakalaki ng nawawalang pera sa bayan. Ganun lang kasimple, tapos. Lipat tayo sa ibang usapan mga kababayan. Ito. Bagay, konektado pa rin to dyan. Panoorin natin itong video na ito mga kababayan. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang Ito namang angkor na ito. Senator, missing in action si Orly Gutesa. May balita ba kayo dyan? Para baga ang tila ang dating nito, wala na. Hindi na. Tumakas na si Gutesa. Di ba? Parang ganun ang dating Missing in action. Natural. Wala naman action sa Blue Ribbon Committee. Asan ang action ng Gets yung mga kababayan ang punto dito? Senator, missing in action si Gutesa. Wala nga Blue Ribbon Paano magpapakita ng aksyon? Kayo muna, magpakita muna kayo ng aksyon. Bago yung Gutesa, lumabas din. Ng teteng naman, Obvious naman na kayo mga Miss Remedya, talagang kayo dun sa... Ay, nako talaga mga kababayan. Tuloy. Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Summon nyo na kagad. I-summon nyo na si Saldico! Anak ng teteng! Si Saldico ang suspect, hindi si Gutesa. Ay. Pina-check ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpina na ipapadala namin sa kanya,
i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta, kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, Ito mga kababayan hindi naman ako sa basher ni Senator Lacson, pero sa totoo lang, sabi ni Senator Lacson, sana daw alam ni Senator Marcoleta at nitong ni Mike Defensor kung paano makontak. Sa totoo lang, kay Senator Marcoleta, narinig naman po natin na lumapit sa kanya ito. 'Di ba? So hindi niya ito kilalang talaga si Gutesa. So paano basta na lang sumulpot Di ba mga kababayan? At ang kanyang pagsulpot, sinasabi niya na konsensya siya. Dahil bilang isang kawal, bilang isang tagapagtanggol ng bayan, ito palang pinag-uusapan ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee na perang nawawala sa bayan, ito pala yung aking or kanyang idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez, dyan sa Forbes, dyan sa bahay ni Saldico, at dyan sa bahay sa Malacanang ni Martin Romualdez. Kaya siya nakonsensya bilang isang tapat na kawal. At katunayan nito mga kababayan, sa kanyang tapat, si Lacson mismo ang magpapatunay nito mga kababayan. Dito lang din sa video na yan, abangan natin. Napakabuti po ni Gutesa mga kababayan. Siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganun kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya tinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay, regardless of kung pinalsify niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. Mga kababayan, tamimi na naman mga loyalistang tanga dito. Yung mga content. Wala, piki yung notaryo ni Gutesa. Gok, ayan na si Lacson na mismo nagsasabi, valid pa rin kasi aside doon sa kanyang affidavit, sinumpaan niya mismo ng personal dyan sa legal na hearing ng Blue Ribbon Committee. So sana yung mga tatanga-tanga na mga loyalista, magtigil-tigil na kayo dyan sa issue ng notaryo, okay? Kasi kung hindi pa kayo tumigil, lalo lang kayo nagiging tanga. Okay? Sige, tuloy natin. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin
Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakaling makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa eh. Sir, anyway, Pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. As Senator, ng due diligence nyo ba yung background niya? Ayan na mga kababayan, ito yung magandang tanong. Senator, na due diligence nyo ba ang kanyang background? Aba, alam nyo itong si ano yung pangalan nito, yung kalbo na yan, yung panutsa na yan, mga kababayan. Baka naman magalit naman kayo, panot naman talaga eh. Kalbo naman na talaga. Ano masama doon sa kalbo? Ano masama sa panot? Yung panot ka naman talaga, di ba? Wala namang masama doon. Hindi po yung paninirang puri or aduminim ha. Panot na nga yun. Ano pa bang tatawag mo? Hindi ko kasi kilala eh. Okay. Ngayon, so, ang gusto niya rito yung punto para bagang baka sakali, no? Mapupuntusan natin dito si Gutesa sa ganitong aspeto. Pakinggan niyo mga kababayan kung paano dito rito nabutata sila rito. Mismo ni Lacson mga kababayan ha. Tingnan niyo ha. As Senator, ng due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Ayan mga kababayan, no? Parang dati pag ganun pa siya, naging security guard daw siya ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan, kung paano nila gustong i-connect, no? Para papuntahin sana din. Alam nyo naman ang image niya ni Saldico kung gaano kasama, di ba? Tapos ngayon, i-connect nila kay VP Sara. Naging ano siya ni VP Sara, ni Saldico, ni VP Sara. Makulay daw, kunwari pa siya no? Kunwari pa siya, walang gusto siyang palabasin dito, di ba? Pero tingnan nyo kung paano siya mabubutat natin dito ni Lacson mga kababayan. Background niya, parang colorful yung background niya. Naging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Check na natin. Yes, nagsagawa ako ng RCP. Yes, sabi niya, yes, na-check ko na yan, huwag kang mag-alala, huwag kang sasayaw-sayaw dyan. Huwag kang gaganong-ganon kasi ito yun, ano na-check ko? Ayun, mukhang napakamot na yata kasi yes, na-check na pala. Senator Lacson, paano mo na-check? Ano ang na-check mo kay Gutesa? DI, record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pardon the word. Bakit ka nagpa-pardon the word? Bakit ka humingi ng tawad sa salita mo surprisingly? Ulitin nga natin mga kababayan, bakit na-surprise itong si Senator Lacson? Bakit mga kababayan? Kasi nga 'di ba? Tingnan niyo ha, naging siya ni Saldico at sabi nitong itong kalbo, mamang kalbo na si Gutesa daw ay naging rin ni Vice President Sara Duterte. So, Vice President Sara Duterte, Saldico, so kukonekta na sana. Ay sabi ni Senator Senator Lacson, pardon surprisingly, pardon the word, surprisingly, kasi nga nang chinik niya, ito ang kanyang natuklasan kay Gutesa, mga kababayan. Surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. Ano daw mga kababayan? Surprisingly, ako mismo nakipag-ugnayan sa mga nakakilala kay Gutesa. Surprisingly, pardon the word. Bakit? Kasi maganda ang record ni Gutesa. It's tantamount to say, nagko-corroborate ito doon sa sinasabi ni Senator Marcoleta na credible witness ito kasi wala itong agenda pansarili, kundi ang agenda nito para sa bayan. Sabi nga sa akin naririnig, I am proud to be a Marine. Parang kahit hindi ako Marine, parang nagiging proud akong mayroon tayong Marine. Gets nyo yung point mga kababayan?
Kasi, tinan nyo ha, gusto sana nilang palabasin na ito si Gutesa, masamang tao dahil andun siya kay Saldico at andun siya kay BP Inday Sara Duterte. Pero ang problema, mismong itong dating chief PNP at Senator Lacson nagsasabing, pardon me, surprisingly, ang ganda ng record ng taong ito. Ang ganda ng record ng taong ito. That's all, Your Honor, Mr. Chair. In I, thank you. Adlib ko na lang yun. Ay, pardon the word. Pero ako mismo, nakita ko at sa pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. No? Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Gutesa and the Executive Judge maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge Wala na si Panot sa mga kababayan, hindi na nakakibo, andun lang siya, nakaganon lang, oh. Ang ganda ng record pala ni Gutesa, mga kababayan. Wala pa na silang mahanap na butas, bagamat hinahanapan ng butas. Lahat po ng mga record, due diligence, napakagaling, napakahusay, maayos ang record. Kaya kahit pa masama ang kanyang pinaglilingkuran, hindi talaga siya mapi-feel at home. Lalabas at lalabas talaga siya dyan. At ako naniniwala, mga kababayan, marami po sa mga Marines na tuwid, maayos, mabuti po ang prinsipyo. Hindi po tumitingin kung sino yung kanilang pinaglilingkuran. Ang mahalaga po sa kanila ay napapaglingkuran po nila ang bayan. Wala pong pagkiling kung sino man mga politiko. Kisihudang masamang politiko or mabuting politiko katulad ni Vice President Sara Duterte, ang nangyari po kasi dito, ito pa lang si Gutesa ay kasama-kasama or naging security din pala ni Vice President Sara Duterte. Pero wala naman po siyang issue na nangyaring ganun. Dito lang po siya nangyaring issue ng delivery ng mga limpak-limpak bilyon-bilyon na salapi sa bahay ni Romualdez at ni Saldico at sa bahay ni Romualdez dyan sa Malacanang. Bayan, kayo nang humusga kung sino talaga ang dapat nating suportahan sa panahong ito. Ang mga taong pakunwari, ang mga taong nagsasabing sila ang mabuti, o yung mga taong totoo at tapat sa kanilang sinasabi. Muli, ito si BMR Channel. Kung mayroon ka pong komentaryo, paki-comment mo po dyan sa baba at ilakip mo na rin ang lugar mo para pag-usapan po natin yan at mapusuan na rin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!